Panoorin na natin itong video na ito na nakatitle Better Man Behind the Scenes. So, diretso na ako manood sa 1 minutes and 5 seconds. So, play. So, yan. So, dito sa eksena na ito, makikita natin dito sa likod na nakasumbero ng black. So itong tao na nasa likod, ito talaga yung legit na Lock Miller na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Kasi nandito siya sa behind the scene sa paggawa ng Better Man na movie. Ganon. Okay, alright. So ngayong November 4, 2025, so ano mang pinag-usapan ko doon sa part 49 is pag-usapan ko dito ulit. Kung ano man yung kulang na hindi ko na paliwanag doon sa part 49 ay ipaliwanag ko dito na video na ito sa part 50. So para maintindihan ninyo ng mabuti kung ano man ang itopic ko ngayon, so panoorin ninyo yung video ko sa part 49. So ilagay ko lang sa comment o sa description yung video ko sa part 49. So sa part 49 na video ko is pinakita ko yung iba't ibang YouTube channel na in-interview si Lock Miller kasi gusto ko i-prove na yung Lock Miller na makikita sa video na ang nakatitle Discover the Deep Compositing Work for Planet of the Apes. So kung panoorin natin itong video na ito, so diretso na ako manood sa 6 seconds. So play ko. Everything that we put onto the screen has been considered and always anchored. So dito na part sa 11 seconds, kung sino yung tao na ito na ang pangalan Lock Miller, is siya talaga yung Lock Miller na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Kasi marami kasing katulad na pangalan ni Lock Miller na makikita natin sa Google. Kaya pinaliwanag ko ito, baka mamaling akala yung mga tao. Then take note lang, yung Weta Digital na company or Weta Effects na company ay same company lang yan. Kasi noon, ang pangalan sa company nila is Weta Digital, then dumating yung panahon na pinalitan yung pangalan sa company nila. Ginawa ng Weta Effects ang pangalan sa company nila. Ang dahilan dyan, dahil ang company nila na Weta Digital ay binili sa company na Unity. So yan yung dahilan bakit yung Weta Digital na pangalan sa company is pinalitan siya ng pangalan, ginawa siyang Weta Effects na ang pangalan. So kaya't yung Weta Digital na company at Weta Effects na company ay same lang yan. Anon. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 36 sa paliwanag ko dyan. So ilagay ko sa comment o sa description yung video ko sa part 36. Then dito sa part 50, meron pa akong ipakita sa inyo na mga video sa YouTube na in-interview si Lock Miller doon sa iba't ibang YouTube channel. Katulad sa video na ito na ang nakatitle Better Man VFX Explained by Jano Davis and Oscar nominated VFX Supervisor. Then nais ko lang karuhin, yung Oscar ay hindi yan pangalan yung Oscar nga nakalagay ha. Yung Oscar is yan yung pangalan sa company nga nagbibigay ng award sa mga tao na involved sa movie. Ganon. So dito mayroong nakalagay dito na Oscar nominated VFX Supervisor. So ang tinutukoy dito na visual effects supervisor is si Lock Miller. Kasi kung panoorin natin itong video na ito is si Lock Miller yung in-interview. Ganon. So dito ang nakalagay lang dito is nominated. Ibig sabihin sa tingin ko nominated lang ito siya pero hindi siya nanalo. Kasi iba kasi yung nominated at iba yung nanalo. Pero itong Better Man na movie is nanalo to doon sa ibang award na best movie ito sa ibang award at iba pang klaseng award pero hindi yon Oscar award na yung mga director at actor is nanalo sila doon sa ibang klaseng award. So anyway, then itong video na ito is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Collider Behind the Scenes. So meron na itong subscriber na 6.7 million. Kaya anumang in-interview nila nga tao na Lock Miller sa video na ito is legit talaga yan na Lock Miller na visual effects supervisor sa Weta Digital or Weta Effects na company. Kasi hindi naman ito basta-basta na YouTube channel, hindi ito nagagawa ng fake news. Ganon. So anyway, play na natin itong video na ito na nakatitle Better Man VFX Explained by Jano Davis and Oscar nominated VFX Supervisor. So i-play ko. She's the one. If there's somebody
Hello and welcome to a behind the scenes breakdown by Collider. I'm Michael Zimmerman, and today I'm joined by two of the people behind the emotional and moving film Better Man. Visual effects supervisor Luke Miller, who was nominated for an Academy Award for Best Visual Effects, and actor John O'Davies, who played the character of Robbie Williams. Thank you both for being here. Thanks for having us. Now, I'm excited to dive right in here. We have 5 clips that you guys selected, and we're going to get a breakdown from you both on how they were made. So yan, makikita natin dito sa 11 seconds, merong nakalagay dito na pangalan niya nga Luke Miller. So itong tao na ito na nakasumbero ng black is, ito talaga yung tao na Luke Miller na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Then si Luke Miller yung tinutukoy dito na Oscar nominated VFX supervisor dito sa title sa video na ito. At nakalagay din yan na impormasyon sa Wikipedia na website. So yan. Then itong tao na ito at itong tao na ito ay iisang tao lang ito kasi pareha lang yung mukha nila. So si Luke Miller lang yan na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Then dito sa 25 second, ito yung tao na makikita natin. So ang pangalan niya is John O'Davies. So itong tao na ito is siya yung tinutukoy dito sa title ng video na John O'Davies. Silbi itong tao na ito, siya yung nag-perform sa motion capture. Yung galaw niya yung sinusunod sa digital character na it's yung monkey. Pero kung hindi ako nakakamali, may eksena din dito sa movie na ito na Better Man na yung galaw mismo ni Robbie Williams yung ginamit sa motion capture. Silbi si Robbie Williams, nagsuot siya ng motion capture shoot. Pero hindi lahat ng eksena is si Robbie Williams yung nag-perform sa motion capture. Ganon. Kasi halos lahat ng eksena is si John O'Davies yung nag-perform sa motion capture. Ganon. Itong tao na ito na in-interview. So, sa hindi nakakalam dyan, itong movie ng title Better Man, nagbe-base to sa true story ni Robbie Williams, no? So si Robbie Williams is legendary na yan na music artist, gano'n. So kakaiba itong movie na ito na Better Man kasi imbes tao ang gamitin na karakter para sa pag-perform sa true story ni Robbie Williams is ang ginamit is monkey, apes, gano'n. Kaya kakaiba itong movie na ito. So anyway, ebidensya na itong video na ito na nakatitle Better Man VFX explained by John O'Davies and Oscar nominated VFX supervisor. Ebidensya na itong video na ito na itong makikita natin na tao sa video na ang nakatitle Discover the Deep Compositing Work for the Planet of the Apes. So sa 11 seconds, ito yung makikita natin na tao. So itong tao na ito talaga, siya talaga yung legit na Luke Miller na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Di ngayon, meron pa tayong panoorin na isang video. Ang title sa video na ito is Better Man Behind the Scenes na naka-upload sa YouTube channel na ang pangalan Phil Monger, ano pag-pronounce yan? Correct me if I'm wrong. So itong YouTube channel na ito is meron na itong 1 million subscribers. So anyway, panoorin na natin itong video na ito na nakatitle Better Man Behind the Scenes. So diretso na ako manood sa 1 minutes and 5 seconds. So play. So yan. So dito sa eksena na ito, makikita natin dito sa likod na nakasumbero ng black. So itong tao na nasa likod, ito talaga yung legit na Luke Miller na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Kasi nandito siya sa behind the scene sa paggawa ng Better Man na movie. Ganon. Then ang hitsura sa tao na ito at ang hitsura sa tao na ito ay pareha lang sila ng itsura. Ibig sabihin na isang tao lang to sila. Ano? Si Luke Miller ito na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. So itong video na ito na nakatitle Better Man Behind the Scene na naka-upload sa YouTube channel na Phil Monger, napapronounce dyan. Ebidensya na ito, itong video na ito, na itong tao na makikita talaga sa video ng title Discover the Deep Compositing Work for the Planet of the Apes.
So sa 11 seconds ito yung makikita natin na tao. So itong tao na ito is siya talaga yung legit na Lock Millar na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Ganun. Then mayroon lang akong ikumpara na video. Itong video na ang nakatitle Weta Digital's Lock Millar Talk Jungle Cruise #show. So kung panoorin natin itong video na ito, so ito yung makikita natin na tao. Then ikumpara ko siya sa video na ang nakatitle Discover the Deep Compositing Work for the Planet of the Apes. So kung panoorin natin itong video na ito, so ito yung makikita natin na tao. Ganito yung itsura niya, then yung buhok niya is ganyan. Then ikumpara natin yung dalawang video na ito. So yan. So klarong-klaro na isang tao lang ito sila. So si Lock Millar talaga to na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. So yan. Then dito sa part 50, meron lang akong gustong klaruhin doon sa video ko sa part 49. Doon sa part 49 may pinakita ako na account sa LinkedIn na katulad ng pangalan ni Lock Millar. Actually pala, dalawa pala itong account sa LinkedIn na website na ang pangalan Lock Millar. So tinype ko dito sa Google Lock Millar. So actually may lumabas din dito na Lock Millar sa Instagram, pero hindi yan yung Lock Millar na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Kasi kasing tulad lang yan ng pangalan niya. Then dito, dalawa pala dito yung Lock Millar na merong account sa LinkedIn website. So actually inopen ko na siya. So ito yon. So dito yung isa wala siyang picture profile, pero nakalagay dito Lock Millar Production Visual Effects Supervisor. So yan. Then yung lugar niya is taga New Zealand. So yung details niya ay nagtugma. Then dito sa isang account na Lock Millar na mayroong picture profile at cover, ito ay hindi talaga to si Lock Millar na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Kasi wala namang nilagay dito nga visual effects supervisor siya sa Weta Digital or visual effects supervisor siya sa Weta Effects na company, wala. Then dito ang nakalagay na address is California, United States. Then ang nakalagay doon sa Wikipedia na information tungkol ka Lock Millar is taga New Zealand siya. So hindi talaga to yung Lock Millar na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. So ito is kasintulad lang ito ng pangalan ni Lock Millar. Then dito sa isa na account, ang details niya dito is nagtugma. Production Visual Effects Supervisor. Then yung address niya New Zealand. Then tingnan natin sa post niya sa ibaba. So yung post niya dito, may siyang post sa Weta Effects about sa Better Man na movie. Then dito may picture siya. Then i-open natin ito. So dito, 4 to na tao. Then sa 4 na ito, yung Lock Millar dito, sa tingin ko ito. Ito yung Lock Millar. Kasi kapareha lang siya ng mukha dito. So, then take note lang, gagawa ka muna ng LinkedIn account bago mo makita yung post niya sa account ni Lock Millar. So mayroong posibilidad na itong account na ito talaga yung account ni Lock Millar na visual effects supervisor sa Weta Digital na company or Weta Effects na company. Pero hindi natin yan masyoran dito kasi maaring nanggaya lang din ito Lock Millar. Pero yung details niya is natugma. Then mayroon lang akong gustong klaruhin. So itong series na ito na Adobe After Effects versus Nuke, so ito is umabot na ito ng part 50. Then kung meron man nagsubaybay sa video ko, then baka akala ninyo hindi ko na to tatapusin itong ganitong content. So next kong klaruhin na malapit na itong matapos. Siguro aabot pa to ng part 60. Ganon. Basta ang ginagawa ko lang dito, kung mapakita ko na lahat ng ebidensya patunay na ang Nuke na software ay hindi siya fake, legit siya. So titigilan ko na to. So ginagawa ko to na pinakita ko talaga lahat ng ebidensya. Kasi sa tingin ko, kung mayroong mga nakakita sa mga video ko, may mga tao na nagsabi-sabi na fake daw itong Nuke na software. Kaya ang ginagawa ko, lahat ng ebidensya na patunay na ang Nuke na software ay hindi siya fake, na legit siya na software is pinakita ko talaga sa mga video ko. Kaya tumapot na ito ng part 50 sa ngayon. Kung mapakita ko na lahat ng ebidensya, is titigilan ko na to. Karon. Okay, alright. So, kung gusto ninyong panoorin yung mga full video sa mga video na pinakita ko dito, so, i-research lang niyo ito sa YouTube, itong mga video na ito, kasi pinakita ko naman yung mga title sa video na ito. Take note lang, mayroon akong naranasan na glitch sa YouTube. Iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita.
ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita habang pinanood natin yung video na yun. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video, ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel, ganon. So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research ninyo sa YouTube yung mga video na pinakita ko dito, then pag-research ninyo matitiningan na may glitch na mangyari. Kasi pag research niyo doon is hindi nakita yung picture profile o logo sa YouTube channel habang pinanood niyo yung video na yon. So pagkamalan niyo na hindi yon na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan niyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman niyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yon nag-i-exist, ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan ninyo. So ang gagawin lang ninyo dyan para babalik yan sa dati, so tingnan lang ninyo palit ulit yan taga-araw. Sure ako 100% na babalik din yan sa dati na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya kasi glitch lang yan, hindi yan permanent. Babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research niyo yon na video na yon kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at mayroong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo kasi kailangan na doon kayong maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan, ganon. Take note lang para hindi kayo mamaling akala.